Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome po sa Boxer Shorts. Ako si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi po tayo nagpapamonetize. Handog ko sa inyo diretsong opinion at komentaryo hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa edisyon ng Boxer Shorts, Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao, at ang legendary rock band na The Eagles, mga pangalang nagkasama-sama nang ianunsyo ang mga pagbabago sa termino ng kontrata sa pagitan ni Pacquiao at ni Mayweather para sa kanilang September mega rematch. Alam nyo, sa mga hindi nakakakilala sa bandang The Eagles, noong 1970s, nung kapanahunan namin, abay sila po kumanta ng mga iconic songs tulad ng Hotel California, Desperado, at Heartache Tonight. Doon sa mga kasing edad ko dyan, alam niyan, yung mga kantang yan. Desperado, it's gonna be a heartache tonight. Alam niyo yan. Paano nga ba napasama ang The Eagles? Ano ba naging impact nito sa negosasyon sa pagitan ni Manny Pacquiao at ni Mayweather Jr.? Yan po ang ating pag-uusapan kasama na ilang mga detalye na binago sa nasabing bakbakan. Lahat ng yan sa edisyon ng Welcome to Boxer Shorts. What a nice surprise. Lahat po ng yan dito lang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan. Pag-usapan po natin ang ilang mga bagong detalye sa pagitan ni Manny Pacquiao at ni Floyd Mayweather, yung kanilang kontrata for the September rematch. Sasabihin din namin sa inyo kung bakit na-involve o nagkaroon ng impact ang legendary rock band The Eagles sa nasabing big fight. Originally, nitong Pebrero, inanunsyo na maglalaban si Manny Pacquiao at si Floyd Mayweather Jr. on September 19, 2026 dyan sa The Sphere, Las Vegas, Nevada. Iyang The Sphere, mga kaibigan, ito po yung pinakabagong entertainment venue sa Las Vegas. Napaka-high-tech po nito at talagang, sabi nga nila, talagang fresh na fresh ang dating ng venue na ito. Now, all of a sudden, mga kaibigan, ay umatras na ang The Sphere at sinabing, hindi na kami interesado, maghanap na kayo ng ibang venue. So, ang bagong venue dito, mga kaibigan, ay ang T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada. At hindi na September 19 ang laban. September 25, 2026 na ang magiging bagong fight date for Pacquiao Mayweather 2. Bakit nga ba umayaw ang The Sphere? Samantalang nung Pebrero, nung inanunsyo ang laban, sinabi na sa kanila gaganapin ang laban. Dito papasok yung rock band na The Eagles. Since September 2024, mga kaibigan, nagpe-perform na itong The Eagles dyan sa The Sphere. Patok ang kanilang ikangay mga konsyerto. In fact, they have attracted more than 1 million concert music fans. Nitong Pebrero, mga kaibigan, halos sabay noong pag-anunsyo ng Pacquiao Mayweather sa The Sphere. Nitong Pebrero, humingi ng additional concert dates ang management ng The Eagles. Sabi nila, because of overwhelming demand, hihingi kami ng additional concert dates hanggang November 2026 na. At kasama dito yung September 19 na concert na nag-coincide sa laban ni Pacquiao at ni Mayweather. Alam niyo, ang sinasabi ng The Sphere, fully booked na kami, kaya hindi na pala namin pwedeng i-host. Hindi na pala namin kayang i-host ang Pacquiao Mayweather. Sa totoo lang, pag inanalyze po ninyo, mas pinili ng management ng The Sphere yung tested na concert ng The Eagles kumpara sa Pacquiao Mayweather na pwedeng makancel at the last minute because of the antics of Floyd Mayweather. Pabago-bago po kasi ng isip si Mayweather February, sinabi okay na ang kanilang laban sa The Sphere. By March, sinabi ni Mayweather, exhibition lang daw ang kanyang gusto. Ayaw daw niya ng totoong laban. At hindi daw niya alam kung saan gaganapin ang labang ito. So nagkaroon pa ng banta ng demanda si Manny Pacquiao sapagkat sinabi ni Manny Pacquiao, ang aking pinirmahan ay isang totoong laban, hindi exhibition. Of course, yung mga organizer ay nagsabi din na tumanggap na ng advance payment si Mayweather para sa isang totoong laban. So suma total, nagre-negotiate ang dalawang boksingero. So kung titingnan ninyo, kung i-analyze po ninyo, yung management ng The Sphere, ang gulo-gulo nyo. Dito na lang kami. Dito na lang kami sa The Eagles sapagkat kumikita na, sigurado na,
At hindi kami mamumblema. Kasi yung Pacquiao Mayweather, baka anytime, makancel, mamumblema pa kami. Magkakaroon pa kami ng problema, mga empty seats at mga ticket refunds, etc. So ayaw namin yung gulo. Dito na lang kami sa The Eagles. So pinaboran ng The Spear ang The Eagles kumpara sa Pacquiao versus Mayweather. Ngayon, ang Pacquiao Mayweather ay pupunta na lamang sa T-Mobile Arena sa Las Vegas din. Panibagong date na, September 25, 2026. Di lamang yan ang pagbabago mga kaibigan sapagkat meron din pong binago sa mga financial packages na matatanggap ni Manny Pacquiao at ni Floyd Mayweather. Ay hindi pa sinasabi kung magkano talaga ang kikitain ng dalawang boksingero, pero doon sa renegotiation na nangyari ay mas malaki daw po ang kanilang makukuha. Ang Netflix ang siya pa rin magpapalabas ng labang ito. Now, there's another problem. Sapagkat si Floyd Mayweather, sa totoo lang, inanunsyo na ng mga organizers na totoong labang ito. This is going to be a real fight. Pero si Floyd Mayweather, hindi pa rin nanggagaling sa mismong bunganga niya na yes, I'm going to fight Pacquiao in a real fight. Parang hold back pa rin ni Mayweather ang anunsyo na yan. Yung mga organizers nagsasabi na it's gonna be a real fight, but we have not heard it straight from the mouth of Floyd Mayweather Jr. Ang kinumpirma lamang ni Floyd Mayweather Jr. ay tuloy yung kanyang exhibition fight dyan sa Athens, Greece in June kontra sa dating kickboxer na si Mike Zambidis ng Greece. Now, itong exhibition fight na ito ay tinutulan din ng kampo ni Manny Pacquiao sapagkat it will happen in June ay ilang buwan na lamang bago ang September rematch. Kahit na ito exhibition, baka may mangyari, ma-injured itong si Mayweather, disgrasya ang aabutin ng rematch. Pero gustong-gusto po ni Mayweather ang nasabing exhibition kontra kay Zambidis. Yung kay Mike Tyson mukhang nabura na sa alaala ni Mayweather. Ito na lang daw kay Zambidis. So, lumalabas, mukhang umokay na yung kampo ni Manny Pacquiao sapagkat tuloy, sabi ni Mayweather, ang aking exhibition. Nakikita nila kung bakit noong sa May, nabuisit na itong management ng The Spear. Ang gulo nyo! Hindi malaman kung matutuloy o hindi. Ang daming pagbabago sa kontrata. Ayan, ang The Spear, pinili na lamang ang The Eagles. In any event, mga kaibigan, may problema pa rin po yung exhibition ni Mayweather kontra kay Mike Zambidis. Sapagkat ang Internal Revenue Service, yung IRS, ito po yung equivalent ng BIR sa ating bansa, ay nag-threaten, nagbanta na kanilang kakansilahin. They will move for the cancellation of the passport of Mayweather kapag hindi daw binayaran ni Mayweather yung kanyang back taxes amounting to over $7 million. So pag kinansel ang pasaporte ni Mayweather, hindi rin siya makakabiyahe sa Athens, Greece. At malamang kanselado rin yung laban na yun. Dilugi din yung mga promoter doon pag nagkataon. Di tatawa-tawa ngayon yung The Spear. Nakita nyo? Mabuti pa hindi lang kami nakisawsaw dyan sapagkat napakagulo. So, yan mga kaibigan, ang sitwasyon ngayon. Tuloy pa rin daw ang labang Mayweather versus Manny Pacquiao, pero ang gulo talaga ni Floyd Mayweather Jr. Sapagkat sa tingin ng inyong lingkod, hindi naman talaga gusto ni Mayweather na bumalik pa sa boxing. Kung hindi lamang siya nakakaroon ng financial problem, ay hindi na siya babalik sapagkat naka 50-0 na ang kanyang record, undefeated, ang ganda na ng kanyang legacy. Hanggat maaari, ayaw niyang masira pa ito. But since nangangailangan siya ng pera at ang boxing ang instantly sasagot sa kanyang problemang pananalapi, ito't napipilitan siya na lumaban muli sa boxing ring. Pero huwag kayong magtaka mga kaibigan if at the last minute ay magbago na naman ang posisyon o pag-iisip ni Floyd Mayweather. Pabago-bago po talaga eh. At sabi ko nga hanggang ngayon, ay wala pa rin kumpirmasyon sa mismong bunganga niya kung saan sinasabi niyang totoong laban ang magiging kanyang sapakan kay Manny Pacquiao this September. So this we have to find out mga kaibigan, we still have to monitor sapagkat marami pa rin ang hindi kumbinsido. Tingin nila magbabago na naman ang isip nitong Mayweather. Because kung si Mayweather lang masusunod, sabi ko nga, ayaw na niya ng labang ito. Not because natakot siya kay Manny Pacquiao. In fact, he will still be the favorite kay Pacquiao eh. But the thing is, okay na yung legacy niya eh. Nagkataon lang, wala siyang pagkukuhanan ng malaking pera para maayos ang kanyang problemang pinansyal. Tanging boxing lang ang pwedeng magbigay niyan.
So patuloy po nating tututukan ang mga development sa labang ito sapagkat sabi ko nga, kahit ilang buwan na lamang nalalabi, ay pabago-bago pa rin ang mga sinasabi ng mga boksingero, partikular si Floyd Mayweather Jr. At yan po mga kaibigan ang buod ng ating balitaktakan for today. Muli maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel, ang The Boxer Shorts. Ako si Attorney Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan. Buntalan lang.